Isa sa pinakatrahedya at controversial na pangyayari sa kasaysayan ng Naruto ay ang pagpatay sa buong Uchiha clan. Pero bakit nga ba sila pinuksa ng Konoha? Ano ang totoong dahilan sa likod ng madilim na gabing iyon? Maraming haka-haka, pero ngayon tatalakayin natin ang buong katotohanan tungkol sa Uchiha Massacre. Upang maintindihan ang dahilan ng massacre, kailangan nating bumalik sa simula. Sa panahon ng pagtatatag ng Hidden Leaf Village, ang Uchiha clan ay isa sa pinakamalakas na lahi ng shinobi, kasabay ng kanilang mortal na kaaway, ang Senju clan. Nang magkaroon ng kasunduan sina Madara Uchiha at Hashirama Senju, nabuo ang Konoha, pero hindi ito naging dahilan ng tunay na kapayapaan. Habang ang mga Senju ay inilagay sa posisyon ng kapangyarihan, ang Uchiha ay unti-unting init sa puwera. Bagamat binigyan sila ng trabaho bilang tagapangalaga ng Konoha Police Force, isa itong matalinong estratehiya para gawing limitado ang kanilang papel sa bayan. Sa madaling salita, ang Uchiha clan ay sinadyang ihiwalay upang hindi sila maging banta sa mga leader ng Konoha. Lumipas ang maraming taon at ang Uchiha clan ay patuloy na pinaghihinalaan ng Konoha. Ngunit ang huling patak ng pasensya ng mga Uchiha ay dumating noong umatake ang Nine Tails sa Hidden Leaf. Dahil ang Sharingan ay may kakayahang mag-control ng Biju, mabilis na isinisi ng mga leader ng Konoha sa Uchiha clan ang trahedya kahit wala silang ebidensya. Dahil sa paratang na ito, mas lalong itinalikod ng Konoha ang Uchiha. Pinilit silang lumipat sa malayong bahagi ng village na parang mga bilanggo sa sarili nilang bayan. At dito nagsimulang magplano ang Uchiha clan ng isang coup d'etat, isang revolution para sakupin ang Konoha at ibalik ang kanilang kapangyarihan. Habang naghahanda ang Uchiha clan para sa kanilang revolution, may isang tao na piniling protektahan ng Konoha, si Itachi Uchiha. Dahil siya ay isang anbu at isang tapat na shinobi, inutusan siyang maging espiya ng Konoha sa loob ng kanyang sariling clan. Ngunit habang tumatagal, nalaman niya ang katotohanan. Kapag itinuloy ng Uchiha ang kanilang pag-aaklas, hindi lang sila ang mamamatay, kundi pati ang maraming inosenteng tao sa bayan. Dahil dito, pinili ni Itachi ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, ang patayin ng buong Uchiha clan upang mapanatili ang kapayapaan sa Konoha. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Obito Uchiha, nilusob nila ang buong clan sa isang madilim na gabi at pinatay ang bawat miyembro, maliban kay Sasuke, ang kanyang nakababatang kapatid. Sa harap ni Sasuke, ipinakita ni Itachi na parang wala siyang awa. Ngunit sa likod ng maskara ng isang mamamatay tao, isang kapatid na nagmamahal ang kanyang tunay na katauhan. Matapos ang maraming taon, natuklasan ni Sasuke ang buong katotohanan. Hindi traidor si Itachi, kundi isang bayani na nagdala ng pinakamabigat na sakripisyo. Pinatay niya ang kanyang sariling pamilya upang protektahan ang Konoha, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay at dignidad. Ang Uchiha Massacre ay isang trahedya na bunga ng kasaysayan ng discrimination, takot at kapangyarihan. Kung hindi pinaghinalaan at itinakwil ng Konoha ang Uchiha, marahil ay nagkaroon ng ibang kapalaran ang mundo ng shinobi. At diyan nagtatapos ang kwento ng Uchiha Massacre, isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Naruto. Ano sa tingin nyo? Dapat ba talagang pinatay ang Uchiha clan o may ibang paraan para maiwasan ang trahedya? Mag-comment kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang Naruto content tulad nito. Salamat sa panonood.